Magandang araw sa inyo mga idol. Para patuloy tayo makapag-upload ng mga bagong kabanata, please subscribe and hit the notification bell. And also please don't skip the ads, kung meron mang lalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idol. Kabanata 1351, pagtitipon ng napakaraming sekta isa. Si Chinyu ay awkward na tumawa, hindi alam kung paano sasagot. Sa kanilang dalawa bilang tagapagtaguyod, malamang na walang gagawin ang makalangit na sekta ng ulap. Ngunit kapag nagkaroon ng salungatan, malamang na ito ay magiging isang malaking digmaan. Kinabukasan, si Wen Wanyun at ang iba pa ay maagang nagbihis para makasali sa piging na ito. Ano ang layunin ng napakaraming sekta na pagtitipon na ito? Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Sinabi ni Wen Wanli, sa madaling salita, ito ay upang hatiin ang teritoryo, ngunit sa katotohanan, ito ay formalidad lamang. Alam ng lahat na ang sekta ng Heavenly Cloud ay kasalukuyang nasa numero 1 posisyon. Inilahad ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Ito ang katotohanan. Siguro kung darating ang ibang mga tao ni Guanzu Wangti, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, nag-walkout din sina Wenda at Wen-er. Ang dalawang taong ito ay halatang maselang nagbihis at sobrang gwapo. Lolo, magsumikap tayo ngayon at maghanap ng apo para sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Wenda. Inilibot ni Wenwan ang kanyang mga mata at sinabing, patuloy na magmayabang. Sino ang magkagusto sa iyo? Lolo, masyado mong minamaliit ang kagandahan ko, malungkot na sabi ni Wenda. Tama, tama. Ayos lang kung ayaw mo sa alindog niya, pero wala ka bang pakialam sa kagwapuhan ko? Sumunod naman si Wen-er. Go to hell. Tinipa ni Wenda ang kwitan ni Wen-er. Sige, huwag mag-aksaya ng oras. Magsisimula na ang napakaraming sekta na pulong. Tara na, sabi ni Wen Wanli. Si Juwu, na nasa gilid, ay nagmamadaling tumalon sa balikat ni Chinyu. May lollipop siya sa bibig niya. Umupo siya sa balikat ni Chinyu at iginagalaw ang kanyang mga binti, medyo komportable ang pakiramdam. Let's go! Sigaw ni Juwo. Ang grupo ng mga tao ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at nagmadaling pumunta sa dakilang bundok ng Yu. Ang Great Yu Mountain ay isang napakahiwagang lugar. Sa gitna ng bundok, may isang malaking rebulto. Ang estatwa ay parang buhay at mukhang sobrang dominanti. Ang may-ari ng rebulto ay ang sikat na dayo, isa sa mga dakilang magsasaka na nalampasan ang kapigatian. Sa sandaling ito, marami na ang nakarating sa Dayu Mountain. Ang mga maaaring dumalo sa napakaraming sekta na pagtitipon ay likas na pambihira. Sila ay karaniwang mga Panginoon ng lungsod ng malalaking lungsod-estado o ang mga Panginoon ng sekta ng mga sekta sa unang antas. Sa kailaliman ng Dayu Mountain, mayroong isang lugar na parang fairyland sa Earth. Naroon ang Jade Dove, mga walang kamatayang bundok, at mga pavilion. Ang masasarap na pagkain ay makikita kahit saan. Lahat sila ay mga demonyong hayop mula sa Green Rock Forest, at ang masarap na alak ay pinahahalagahan sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Ang mga mesa na inilagay sa lahat ng dako ay tila gawa sa jade, at ang mga tasa ng alak at mga lacquer na plato ay napakaganda. May mga matikas na young master na nagiinuman at nakikipag-chat kay Ching Cheng, at mayroon ding mga leader ng sekta na inaalala ang nakaraan. Nang dumating sina Chinyu, Wen Wanyun, at ang iba pa, puno na ng mga bisita ang lugar. Nang makita nila si Wen Wanyun, marami sa kanila ang tumayo at bumati sa kanya. Nang makita nila ang kakaibang sayaw na nakaupo sa balikat ni Chinyu, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon at hindi nila namamalayan na lumipat sa gilid. May mga taong palihim ding sinusukat ang kakaibang sayaw sa kanilang mga balikat, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Anong tinitingin-tingin mo? Kung titingin ka pa, dudurugin ko yung eyeballs mo. Yung bata, anong tinatawa-tawa mo? Naniniwala ka ba na I'll tear your mouth open for you? Ang mga sumpa ni Juwo ay naging dahilan upang agad na maghiwa-hiwalay ang mga tao sa kanilang paligid. Bakit ka ba irritable? Mahinang tanong ni Chinyu. Naiinip na sinabi ni Juwo, paano ko malalaman? Hindi ko lang sila gusto. Inilabas ni Chinyu ang kanyang dila at hindi na nagsalita pa.
Nakahanap ng upuan ang iilan at umupo. Parang may gustong bumati kay Wen Wanji, pero dahil nakita niya si Juwo sa tabi niya, sumuko siya sa huli. Nakaupo doon si Chinyu na inip hanggang mamatay, ngunit medyo masaya si Juwo. Paulit-ulit siyang naglalagay ng pagkain sa bibig niya na para bang ilang taon siyang hindi kumakain. Masyadong boring ang lugar na ito. Humanap tayo ng mapaglalaroan, tinusok ni Wenda ang balikat ni Chinyu at sinabing. Tumango si Chinyu. Napaka-boring talaga ng lugar na ito. Walang laman ang mga nakapalibot na mesa. Tapat na iyon para patunayan kung gaano sila kitikot kay Juwo. Sa makatuwid, sinundan ni Chinyu sina Wenda at Wen-er sa isa pang mesa. Panginoon ng lungsod, narito rin si Chinyu. Sa sandaling ito, isang binata sa hindi kalayuan ang nagsabi sa katabi niya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Panginoon ng lungsod ng Gu City. Anong ginagawa ng bastard na ito dito? Ang mukha ng Panginoon ng lungsod ay hindi maiwasang maging itim. Tara na at hanapin natin siya, sabi ng katabi niya. Ang Panginoon ng lungsod ay nagmamadaling pinigilan siya at sinabing may itim na mukha, nababaliw ka na ba? Siguradong nandito si Wen Wanyon. Tinaktan mo lang siya noong nakaraan, at naglakas loob ka pa ring pumunta at hanapin siya. Pagod ka na bang mabuhay? Pagkatapos ng City Lord's reminder, nag-react din siya. Teka, hintayin mong dumating ang sect master ng Heavenly Cloud Sect, malamig na sabi ng Panginoon ng lungsod. Oo. Tuldok. Sina Wenda at Wen-er ay maraming kakilala. Basically, magbabati sila sa isa't isa saan man sila magpunta. Tingnan mo, nandito rin si Li Yingying. Tinundot ni Wen-er ang braso ni Wenda at sinabing. Napalunok si Wenda ng laway at nagmamadaling tumakbo. Yingying, long time no see. Nakangiting sabi ni Wenda. Nagulat si Li Yingying kay Wenda. Lumingon siya at ipinikit ang mga mata. Bakit ka nandito? Hehe. I'm looking for you to play. We are old acquaintances. Hinawakan ni Wenda ang ilong niya at sinabing. Habang sinasabi niya ito, hinailan ni Wenda si Chinyu para maupo. Maraming mga batang talento sa mesang ito. Makikitang hindi nila masyadong gusto sina Wenda at Wen-er. Ito dapat si Kuya Chinyu kan. Sa pagkakataong ito, biglang may nagsalita sa hapag. Kabanata 1352, Young Generation 1 ng South Province. Tumingin si Chinyu sa binata at nakitang may ngiti ito sa mukha. Parang simoy ng tagsibol na nagpapaginhawa sa mga tao. Ikaw si Chinyu, ang taong pumatay kay Lingyon. Nagulat din ang iba nang marinig nila ito. Nagtatakang tumingin si Li Yingying kay Chinyu na parang gusto niyang makita si Chinyu. Tumango si Chinyu sa kanya bilang isang paraan ng pagbati. Ang mga taong ito ay tila na puno ng kuryosidad kay Chinyu, at isa-isa, inanyayahan nila si Chinyu na maupo. Ang dalawang magkapatid na Wen, na napabayan na, ay agad na nag-aapoy sa galit, ngunit nakaupo pa rin sila sa gilid. Matagal ko nang narinig ang magandang pangalan ni Brother Chin. Ngayon, sa wakas ay nakilala na kita, sabi ng kabataan. Ngumiti si Chinyu at sinabi, nagbibiro ang kapatid na ito. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, nalaman nila na ang pangalan ng binatang ito ay Zuo Jing. Maaari siyang ituring na isang kilalang tao sa rehiyon. Hindi lang iyon, kilala rin niya si Lingyon. Naihambing pa nga siya kay Lingyon noon. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang talento. Brother Chin, medyo alam namin ang tungkol sa lakas ni Lingyon. Paano mo siya napatay ng 2 suntok? Naguguluhan na tanong ni Zuo Jing. Tama. Walang gaanong tao sa nakababatang henerasyon sa buong South Province na maihahambing sa mga kakayahan ni Lingyon. Gayunpaman, sa nakikita ko, ang kaharian ni Brother Chin, ay tila walang pagbabago sa espiritual na enerhiya, sabi ni Li Yingying na nakakunot ang noo. Alam ni Chinyu na mahirap nang itago ang bagay na ito, kaya nagpasya siyang sabihin ang totoo. Ibig sabihin ba nito na si Kuya Chin ay hindi ang maalamat na espesyal na baldado na katawan? Kulat na tanong ni Zuo Jing. Ads by Pop Future. Sumimangot si Chinyu at sinabing, espesyal na basura. Ilang beses ko nang narinig ang pangalang ito, ngunit hindi ko talaga naiintindihan.
Ang maalamat na basurang katawan ay ang katawan na lampas sa imahinasyon at hindi mas mahina kaysa sa mga demonyong hayop sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Ngunit ang tanging awa ay limitado ang hinaharap, kaya kakaunti ang mga taong gustong makita ito, paliwanag ni Zuo Jing. Tama. Ang maalamat na lumpo na katawan ay isinilang na hindi marunong magtanim. Mula noong sinaunang panahon, walang nakakapag-cultivate. Sumunod si Li Yingying sa likuran at sinabi. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at bamulong, gusto ko talagang makita ang ganitong uri ng baldado na katawan. Walang kabuluhan. Umiling si Zuo Jing at sinabi. Isipin mo ito. Ang ganitong uri ng katawan ay talagang napakalakas sa mga unang yugto. Napakakaunting mga tao ang kanyang kapareha. Ngunit dahil hindi sila makapag-cultivate, hindi na lang nila siya maabutin. Tama. Maiiwasan ng lahat ang kanyang matalas na gilid. Kapag naabot natin ang mas mataas na kaharian sa hinaharap, ang ganitong uri ng pangangatawan ay magiging parang karne ng isda sa awa ng iba. Bahagyang tumango si Qin Yu. Ito ang katotohanan. Hindi banggitin ang ganoong uri ng pangangatawan, kahit ang kasalukuyang Qin Yu ay napakadaling lakad ng iba. Ito ay talagang isang pagkukulang. Kung talagang nalason si kapatid na Qin ng Twilight Chi, kung gayon. Kapag gumaling ka sa hinaharap, natatakot ako na walang mas batang henerasyon sa buong South Province ang makakapareha mo. Tinapin ni Li Yingying ang kanyang bibig at napabulalas. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, kailangan ko ng malaking halaga ng buhay Chi. Kung mayroon kang anumang koneksyon, mangyaring sabihin sa akin. Ako, si Qin Yu, ay tatandaan magpakailanman ang pabor na ito. Kuya Qin, baka nagbibiro ka. Kung may balita ako, talagang sasabihin ko agad sa iyo. Nanguna si Li Yingying at tumayo. Ang paraan ng pagtingin niya kay Qin Yu ay tila kakaiba. Malinaw na iyon ang unang pagkakataon na nagkita silang dalawa, ngunit may kung anong pagmamahal sa kanilang mga mata. Dahil sa pakiramdam na ito, hindi komportable si Qin Yu. Qin Yu? Qin Yu. Nasaan ang maliit na unan ng karne? Bilisan mo at lumapit ka. Sa sandaling ito, biglang kumalat ang boses ni Juwo sa buong dakilang bundok ng Yu. Napakalakas nito na nagpasakit sa tenga ng mga tao. Medyo sakit lang ng ulo ang naramdaman ni Qin Yu. Bagamat ang Juwo na ito ay isang nangungunang eksperto sa South Province, ginawa niya ang mga bagay ng walang pag-aalinlangan. Walang magawa si Qin Yu sa kanya. Lahat, alis muna ako. Mangyaring maunawaan, sabi ni Qin Yu na may mapait na ngiti. Lahat din ay kinuyam ang kanilang mga kamay at tumayo para paalisan siya. Sumunod sina Wenda at Wen-er sa likod ni Qin Yu. Habang naglalakad sila, sinabi nila, damn it, the way na Li Yingying look at you is to f***ing weird. Tama, kakaiba talaga. Ganito si Sister Lee noong nakaraan, at ganito rin si Li Yingying sa pagkakataong ito. Sumulyap si Qin Yu kay Wenda at sinabing, ang Li Yingying na ito ay halatang babae ni Mo Qiang. Kayong dalawa ay hindi bagay sa isa't isa. Habang nagsasalita siya, tumakbo na si Juwo mula sa hindi kalayuan. Direkta siyang umupo sa balikat ni Qin Yu at sinabing, saan ka nang galing? Ano ang nagtagal sa iyo? Itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at tinapak ang ulo ni Juwo. Nagkunwari siyang galit at sinabing, huwag mo akong tawaging ganyan sa susunod, intindihin mo. Nanlaki ang mga mata ni Juwo at galit na sinabi, mukha lang akong maliit. Hindi ibig sabihin na bata talaga ako. Kung maglalakas loob kang hawakan ulit ako ng ganito, babuliin ko ang mga daliri mo. Naririnig mo ba ako? Yung umubo si Qin Yu at bahagyang nahihiya na nagsabi, pasensya na. Pero sa susunod bawal ka nang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan, intindihin mo. Sige. Kinuweway ni Juwo ang kanyang kamay. Let's go. Dalhin mo ako sa tuktok ng bundok. May isang uri ng prutas doon na napakasarap. Tinilaan ni Juwo ang kanyang mga labi at sinabi. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, napakasarap ng pagkain. Ano ang alam mo maliban sa pagkain? Nagmamadaling umiling si Juwo at sinabing, hindi ako kumakain nito. Ang ganoong uri ng prutas ay makakatulong sa akin sa paglilinang, at ito ay napakasarap.
Natigilan si Chinyu at medyo nagulat na sinabi, makakatulong ito sa iyo sa paglinang. Nagbibiro ka ba? Talaga? Sabi ni Juwo nang may katiyakan. Kabanata 1353, ang sekta na master ng sektang Heavenly Cloud ay bumaba. Isang prutas na maaaring magpalaki ng paglilinang ng isang tao. Malamang na hindi iyon ordinaryong prutas. Marahil ito ay isang uri ng makalangit na kayamanan. At kahit na ang ganap na sayaw ay hindi alam kung ano ito ng eksakto. Ito ay sapat na upang masaksihan ang mahimalang antas ng prutas na ito. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Chinyu. Agad niyang dinala ang ganap na sayaw at sumugod patungo sa tuktok ng dakilang bundok Yu. Nagmamadali sila hanggang sa tuktok ng bundok Dayo. Ang lugar na ito ay desyerto, at tila matagal nang walang tao. Sa isang gilid ng tuktok, may ilang mga gusali na tila mga templo. May ilang mga bitek sa mga gusali, na tila bakas na iniwan ng paglilinang ng bundok Dayo. Nasa doon na. Umupo si Juwo sa balikat ni Chinyu at itinuro ang isang tiyak na direksyon. Tumango si Chinyu at naglakad sa direksyon na itinuro ni Juwo. Hindi nagtagal, lumitaw ang malalaking patak ng prutas sa harap ni Chinyu. Ang mga prutas na ito ay napakaliit at ang kanilang buong katawan ay pula, katulad ng mga seresa. At may mga bakas ng hamog na parang walang kamatayang hamog sa kanila, na naging malinaw sa mga bunga. Ito na. Tumalon si Juwo mula sa balikat ni Chinyu. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang maliit na bibig, at ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip ay agad na sumabog. Sa isang kisap mata, mahigit kalahati ng mga prutas ang napunta sa bibig ni Juwo. Hey! 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 Mag-iwan ka ng kaunti para sa akin. Nababalisa si Chinyu at mabilis na tinakpan ang bibig ni Juwo. Ads by Pop Future. Ang mga prutas ay tumama sa palad ni Chinyu at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Pulong ni Juwo habang ngumunguya, I'm sorry. I forgot. Nagmamadaling pinulot ni Chinyu ang mga prutas at sinipsip ang mga ito. Nagulat siya nang makitang walang espiritual na enerhiya sa mga prutas. Hindi nakakagulat na walang pumili sa kanila. Inilagay ni Chinyu ang mga ito sa kanyang bibig at sinubukang nguyain ang mga ito. Isang mahiwagang pakiramdam ang agad na sumabog sa bibig ni Chinyu. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu ang hangin na dumaloy sa kanyang utak at pagkatapos ay kumalat sa kanyang mga meridian. Anong nangyayari? Hindi maiwasan ni Chinyu na matigilan. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay medyo katulad ng tiyaan ng enlightenment. Maaaring ang prutas na ito ay katulad ng enlightenment tea. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin si Chinyu kay Juwo at sinabing, ano nga ba ang epekto ng bagay na ito? Pinunasan ni Juwo ang mga mantsa ng tubig sa kanyang bibig at humihikbi na sinabi, sa anumang kaso, ang bagay na ito ay maaaring magtaas ng kaharian ng isang tao. Nang marinig ito, agad na natuwa si Chinyu. Mukhang tama ang hula niya. Ang epekto ng prutas na ito ay eksaktong katulad ng tiyaan ng enlightenment. Ibigay mo sa akin ang iba, okay. Nakangiting tumingin si Chinyu kay Juwo. Kinaway-kaway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sa iyo ito. Hey! Salamat talaga. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Inilagay niya ang lahat ng prutas na ito sa Spatial God Tool at nagplanong gamitin ang mga ito para sa paglilinang kapag ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakabawi. Matapos ilagay ang mga prutas na ito, si Chinyu ay tumingin kay Juwo nang may pasasalamat. Salamat, sabi ni Chinyu. Sa oras na ito, bahagyang sumimangot si Juwo at may kakaibang ekspresyon. Ano ang mali? Tanong kaagad ni Chinyu. Sinabi ni Juwo sa mahinang boses, hindi, pakiramdam ko malapit na akong masira. Kailangan kong bumalik sa pag-iisa. Pilasin mo, dalhin mo ako sa bundok. So suddenly, hindi napigilan ni Chinyu na matigilan. Tumalon si Juwo sa balikat ni Chinyu at hinimok, bilasan mo at umalis. Tuldok. Itong Chinyu at ang Juwo na iyon ay tila may kakaibang relasyon, sabi ni Zuo Jing sa mahinang boses sa harap ng Jade Table. Nakikita ko na parang nagkaibigan silang dalawa. Karamihan sa mga taong nakipagkaibigan kay Juwo ay abnormal.
Mukhang pinaplano ni na Juwo at Wen Wanli na protektahan si Chinyu. Sa palagay ko ay walang magagawa ang Heavenly Cloud Sect sa kanya. Habang nag-uusap sila ay biglang nagkagulo mula sa labas. Pagtingala, nakita nila ang mga tao mula sa makalangit na sektang ulap na naglalakad. Ang taong nangunguna sa daan ay ang kanilang sect master. Narito ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud, sabi ni Zuo Jing sa malalim na boses. May magandang palabas na panoorin. Gusto ko talagang makita kung paano haharapin ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ang bagay na ito. Kumunat ang noo ni Li Yingying. Pinatay ni Chinyu si Ling Yun sa publiko. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi magtatapos ng maayos. Kahit na pinuprotektahan siya ni na Juwo at Wen Wanli, hindi ito gagana. Sa sandaling ito, nagmamadaling bumaba si Chinyu mula sa tuktok ng bundok. Direkta siyang dumaan sa sect leader ng Heavenly Cloud Sect at tumakbo pababa ng bundok. Bahagyang kumunat ang noo ng pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect. Tumingin siya sa dalawang tao at kumunat ang noo. Kanina lang si Juwo, di ba? Tama. Bukod kay Juwo, nariyan din ang Chinyu na iyan. Nagngagat ang unang elder at sinabing, "Oh, ang binatang iyon ngayon ay si Chinyu." Nakataas ang kilay ng sect master na parang interesado siya. Ang unang matanda ay walang paglilibang. Sinabi niya sa malamig na boses, "Sect master, malamang alam niya na nandito tayo, kaya tumakas siya." Walang sinabi ang sect master. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi mahalaga. Kung gusto ko siyang hanapin, mahahanap ko siya kahit magtago siya hanggang sa dulo ng earth." Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Umupo ka muna." Bilang numero 1 sekta sa South Province, ang kanyang pagdating ay natural na umaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Maraming tao ang mabilis na naglakad at binati siya. Sa hindi kalayuan, si Wen Wanli ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Isang grupo ng mga tao na gustong umakyat sa Dragon at sa Phoenix, mahinang ngumuso si Wen Wanli. "Lolo, ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay tiyak na mahihirapan kay Chinyu. Kailangan mong mag-isip ng paraan," sabi ni Wenda na may pag-aalala. Kabanata 1354, ang mapagmataas na Wen Wanli. Bahagyang bumantong hininga si Wen Wanli at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong hindi siya kikilos ng rashly." Kahit na sinabi niya iyon, ang mga mata ni Wen Wanli ay nakatutok sa direksyon ng sect master. Tuldok tuldok tuldok. Tinala ni Chinyu si Juwo hanggang sa paanan ng bundok. "Papuntahin kita dito. Pwede kang bumalik mag-isa," sabi ni Chinyu habang humihingal. Tumalon si Juwo mula sa balikat ni Chinyu. Kumunat ang kanyang maliit na ilong at sinabi sa malalim na boses, "Narito ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud. Hindi kita matutulungan. Mag-ingat ka." Natigilan si Chinyu. Masyado siyang balisa ngayon at hindi napansin ang mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud. "Okay. Nakuha ko." Tumango si Chinyu at sinabi. Tumango si Juwo at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hanggang sa nasa malayo na si Juwo ay tumangala si Chinyu sa dakilang bundokyo. Heavenly Cloud Sect. Huminga ng malalim si Chinyu at naglakad paakyat sa bundok. Sa tuktok ng bundok. Ads by Pop Future. Maraming tao ang nakapalibot sa sect master ng Heavenly Cloud Sect, na parang gusto nilang makilala siya. Maging ang ilang mga kabataan ay lumapit upang batiin ang sect master ng Heavenly Cloud Sect, na nagpapahayag ng kanilang paghanga sa kanya. Siyempre, marami ding malamig na nanonood. Ang ilang mga tao sa karamihan ay matagal nang hindi nasisiyahan sa sekta ng Heavenly Cloud. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa tuktok ng bundok. Chinyu. Nagmamadaling kumaway si Wenda kay Chinyu at saka mabilis na tumakbo. "Narito ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud," sabi ni Wenda. Tumango si Chinyu at sinabing, "Alam ko." Seryosong sinabi ni Wenda, "Mula ngayon, huwag kang umalis sa tabi ng aking lolo. Naiintindihan mo ba?" Habang nagsasalita siya, naglakad din si Wen Wanji mula sa gilid. Hinailan niya si Chinyu sa mesa at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Chinyu. "Huwag kang mag-alala.
Ipapahayag ko sa lahat na kukunin kita bilang aking disipulo sa ilang sandali, sabi ni Wen Wanji na may pagmamalabas na ekspresyon. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Ang kanyang mga tingin ay paminsan-minsan ay tumitingin sa mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect sa hindi kalayuan. Nasaan si Tita Juwo? Sa sandaling ito, tumingin si Wenda sa gilid ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Bumalik na siya sa Mount Wanning. Sinabi niya na malapit na siyang makalusot at mag-iisa, sabi ni Qin Yu. Hindi napigilan ni Wenda na sampain, damn it, talagang mag-iisa siya sa oras na ito. Tama. Hindi siya matatakot sa Heavenly Cloud Sect, tama. Sabi din ni Wen-er. Pinandilatan sila ni Wen Wanli at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Hindi pa ako nakakita ng ganap na sayaw na natatakot sa sinuman. Habang sinasabi niya ito, may biglang umakbay sa table na ito. Ang taong ito ay isang deacon ng Heavenly Cloud Sect at may napakataas na posisyon sa Heavenly Cloud Sect. Naglakad siya hanggang sa Qin Yu at walang ekspresyon na sinabi, alin ang Qin Yu. Nang marinig ito, malamig na agad na sinabi ni Wen Wanji, bulag ka ba? Huwag kang magtanong kahit alam mo na ang sagot. Bagamat medyo nalungkot ang deacon, hindi pa rin siya kumibo. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, iniimbitahan ka ng aming sect master. Umungol si Qin Yu at tatayo na sana nang hawakan ni Wen Wanji si Qin Yu at umiling, huwag kang umalis. Sinabi ng deacon na may madilim na mukha, Wen Wanji, ano ang ibig mong sabihin? Hinampis ni Wen Wanji ang mesa at tumayo. Malamig niyang sinabi, how dare you talk to me like that? Isa ka lang aso ng Tianian sect. Gusto mo bang mamatay? Kung maglakas loob kang makipagkompetensya muli, sasampalin kita hanggang kamatayan. Naniniwala ka ba sa akin? Ads by Pop Future. Ikaw. Ibinuka ng deacon ang kanyang bibig. Gusto niyang pabulaanan, ngunit nang makasalubong niya ang mabangis na tingin ni Wen Wanji, nilunok niya ang natitira niyang salita. Si Wen Wanji ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya nang walang kaparerekon. Hinailan niya si Qin Yu at sinabing, sundan mo ako. Saan? Natigilan si Qin Yu. Hindi siya pinansin ni Wen Wanji. Hinailan niya si Qin Yu at naglakad papunta sa harapan. May magandang palabas na panoorin. Nang makita ang eksenang ito, napangiti ang mga gilid ng bibig ng mga tao sa paligid. Si Wen Wanji ay sikat sa kanyang mainit na ugali. Siguradong hindi siya susuko kahit kanino. Tama. Wala masyadong tao sa Heavenly Cloud Sect ngayon. Kung mag-away ang dalawang panig, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Habang nagsasalita siya, hinailan ni Wen Wanji si Qin Yu sa harapan. Ito ay isang mataas na platform na gawa sa jade. Nakatayo dito, halos lahat ay nakikita ito. Hinailan ni Wen Wanji si Qin Yu. Bumaba ang kanyang tingin at saka tumahimik. Isang alon ng enerhiya ang gumulong sa kanyang dibdib. Sa susunod na segundo, malamig na sinabi ni Wen Wanji, ngayon ay ang 10,000 sekta na pagtitipon na dumarating isang beses bawat 10 taon. Ako, si Wen Wanji, ay sasamantalahin din ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isang piraso ng mabuting balita at ibahagi ang kagalakan sa lahat. Ang kanyang boses ay parang isang malakas na kampana, tulad ng isang tigre na umuungal sa mga bundok at kagubatan. Niyanig nito ang buong dakilang bundokyo at naging sanhi ito ng pag-ugong. Napatingin ang lahat kay Wen Wanji, kabilang ang mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Ilang araw lang ang nakalipas, ako, si Wen Wanji, ay kumuha ng isang disipulo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Qin Yu, na nasa tabi ko. Sigaw ni Wen Wanji. Pagkasabi niya nito ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Alam ng lahat na si Qin Yu ay kaaway ng Heavenly Cloud Sect, ngunit itong si Wen Wanji ay nagpahayag sa harap ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect na kinuha niya kay Qin Yu bilang isang disipulo. Hindi ba't sadyang sinampal nito ang mukha ng Heavenly Cloud Sect? Kahit na gustong protektahan ng Wen Wanji na ito si Qin Yu, hindi niya dapat sinampal ang mukha ng Heavenly Cloud Sect sa harap ng napakaraming tao, di ba? Baka gusto talaga ni Wen Wanji na iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa Heavenly Cloud Sect.
Ngunit hindi nila inasahan na ang mga susunod na salita ni Wen Wenti ay magpapagulat sa mga tao. Kabanata 1355, pumayag ang Sect Master. Isa. Ang unang elder ay malamig na tumingin kay Wen Wanli. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at puno ng galit ang mukha, na para bang sisubog na siya anumang oras. Medyo kalmado ang Sect Master. Umupo siya doon na walang ekspresyon sa mukha. Alam ng lahat na ako, si Wen Wanli, ay walang mga anak. Naghahanap ako ng magmamana ng aking mantle sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na ako ng minamahal na alagad, talagang hindi ito madali, patuloy ni Wen Wanli. Sa makatuwid, tinitingnan ko si Qinyu bilang sarili kong anak. Kung sino man ang manggahas na hawakan ng aking minamahal na disipulo, lalabanan ko siya hanggang kamatayan kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Nang sabihin ito ni Wen Wanji, ang kanyang mga mata ay dumaan sa grupo ng mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud, sinadya man o hindi sinasadya. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Wen Wanji, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang mga salitang ito ay nakadirekta sa grupo ng mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud. Ang unang elder na nakaupo sa tabi ng Sect Master sa wakas ay hindi na ito napigilan pa. Hinampis niya ang mesa at tumayo, malamig na tinitigan si Wen Wanji. Wen Wanji, anong ibig mong sabihin? Pilit na sigaw ng unang elder. Gumisi si Wen Wanji at sinabing, I mean it literally. Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Parang hindi mataas ang educational level mo at napakahina ng comprehension ability mo. Kailangan mo bang ipaliwanag ko sa iyo ang mga ganoong simpleng salita? Ikaw. Pilit na galit ang unang elder kaya ang kanyang dibdib ay kumakabog at bumababa, at ang kanyang mga ugat ay tumitibok. Wen Wanji continued, bakit? Mamamatay ka ba sa galit ng ganon-ganon na lang? Parang ang hina rin ng tibay mo. Ads by Pop Future. Pinigil ng unang matanda ang kanyang galit. Huminga siya ng malalim at sinabing, Wen Wanji, huwag mong isipin na ang aking Heavenly Cloud Sect ay natatakot sa iyo. Siyempre ang Heavenly Cloud Sect ay hindi natatakot sa akin, ngunit maaaring hindi ka, ninisyon ni Wen Wanji at sinabi. Kung hindi ka kumbinsido, lumabas ka lang at makipaglaban. Ano ang sinusubukan mong gawin? Lumapit si Wen Wanji at tumayo halos sa itaas ng unang elder. Ang gayong mapagmataas na ugali ay talagang nabigla sa lahat. Kahit si Qinyu ay hindi inaasahan na si Wen Wanji ay magiging napakatigas. Ibinuko ng unang matanda ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit medyo natakot siya. Ito ay malinaw na ang dakilang elder ay hindi katugma kay Wen Wentong. Walang magawa, ang dakilang elder ay nakatitig lamang sa Sect Master na parang naghihintay sa Sect Master na magdesisyon para sa kanya. Sa wakas ay nagsalita ang Sect Master, na kanina pa tahimik. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing may mahinang ngiti, Wentong, bakit galit na galit ka at sinasaktan ang kapayapaan? Ang mga salita ng Sect Master ay muling nagulat sa lahat. Ito ba talaga ang sinabi ng Sect Master ng Tianyuan Sect? Kailangang malaman ng isa na ang Sect Master ng Tianyuan Sect ay nakipaglaban sa lahat ng direksyon noon at pumatay ng hindi mabilang na tao, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang kaaway. Ads by Pop Future. Kahit na ang kabilang partido ay si Wen Wanyun, hindi siya matatakot. Pero bakit napakabait ng ugali niya ngayon? Malinaw na hindi inaasahan ni Wen Wanyun na ang Sect Master ng sekta ng Tianyuan ay magiging magalang. Kumunat ang noo niya at saglit na hindi alam ang sasabihin. Ikaw si Qinyu, tama ba? Sa wakas, bumagsak ang tingin ng Sect Master kay Qinyu. Tumango si Qinyu at nagsabi, pagbati, Sect Master. Halika rito, tingnan kitang mabuti, nakangiting sabi ng Sect Master. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Wen Wanji na hinaranggan si Qinyu sa likuran niya. Ngumiti ang Sect Master at sinabing, Wanchong, huwag kang mag-alala. Paano ko magagawa ang kasuklam-suklam na bagay sa harap ng napakaraming tao? Kumunat ang noo ni Wen Wanfo. Mukhang naramdaman niyang may sense ang sinabi niya kaya tumabi siya. Pinalaki ng Sect Master si Qinyu at sinabing, nabalitaan ko na nalasan ka ng Twilight Chi, kaya hindi ka makapag-cultivate.
Tumango si Chinyu at sinabing, "Oo, Sectmaster, totoo iyan." Bahagyang nagulat ang Sectmaster at nagsabi, "Kung gayon, bakit hindi mo sinabi? Kung sinabi mo ito ng mas maaga, hindi ito haantong sa ganito." Ads by Pop Future. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, "Sinabi ko na, ngunit hindi naniwala ang Elder Bai ng iyong sekta at sinubukan akong patayin. Wala akong pagpipilian." I see. Tumango ang Sectmaster. Tumayo siya at sinabing, "Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi dapat ganito." Ang ugali ng Sectmaster ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Akala nila ay magiging isang malaking labanan, ngunit hindi nila inaasahan na haantong ito sa ganito. Ang bagay na ito ay kailangang harapin sa huli, patuloy ng Sectmaster. Pagkatapos, dama po ang tingin ng Sectmaster kay Chinyu. Malamig niyang sinabi, "Ikaw at ang May Tianyan sect ay lahat ng biktima. Kung hindi dahil sa pagmamatigas ni Kuya Bai, hindi sana namatay si Ling Yun." Mabilis na tumango si Chinyu. "Tama. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko rin gustong patayin si Ling Yun. Naiintindihan ko." Tumango ang Sectmaster at iwinagayway ang kanyang kamay. "Sige. Pwede ka nang umalis." "Salamat, Sectmaster." Yumuko si Chinyu at umatras sa gilid. Wala nang ibang sinabi si Wen Wanji. Magiging masaya ang lahat kung hindi siya kikilos. Bumalik ang dalawa sa kani-kanilang table at umupo. Pagkaupo nila, naiinip na sinabi ni Chinyu, "Talagang kakaiba ito. Ang Sectmaster ng sektang Tianyan ay talagang napakatino." Hinaplos ni Wen Wentong ang kanyang balbas at bangulong, "Nararamdaman ko rin na medyo kakaiba ito. Ito, hindi tumutugma sa kanyang estilo ng paggawa." Hindi lamang si Wen Wentong, ang unang elder ay labis ding naguluhan dito. Nag-aalala niyang sabi, "Sectmaster, ikaw. Bakit ka ganyan? Don't tell me natatakot ka sa kanya, Wen Wentong." Tinulyapan ng Sectmaster ang unang elder at umiling, "Hindi ko siya bibigyan ng mukha." "Kung gayon, ano ito?" sabi ng dakilang elder na may matinding pagkalito. Bahagyang sinabi ng Sectmaster, "Syempre dahil dito si Chinyu. Ang gusto ko ay ang kanyang talento." Kabanata 1356, ang pabor ng lahat ng partido. Sa lakas at katayuan ng sekta ng Heavenly Cloud, natural na hindi siya natatakot kay Wen Wanji. Bagamat si Wen Wanji ay hindi isang taong dapat pabayaan, ang makalangit na sekta ng ulap ay maaari pa ring alisin siya sa isang tiyak na halaga. Ang pinakamahalagang dahilan para sumuko ang Sectmaster ay nagustuhan niya ang potensyal ni Chinyu. Gaya ng hinula ni Elder Bai, hindi niya dapat ilabas ang bagay na ito sa huli. Lahat ay nag-uusap at nagkomento sa bagay na ito. Puntong hininga, nakita rin ng sekta ng Heavenly Cloud ang potensyal ni Chinyu. Napabuntong hininga si Zuo Jing. Tama si Brother Zuo. Gayunpaman, ang Chinyu na ito ay talagang nagkakahalaga ng pag-aalaga at nararapat na ikompromiso. Nakangiting sabi ni Li Yingying. Habang nagsasalita siya, paminsan-minsan ay tumitingin ang kanyang mga mata sa direksyon ni Chinyu. "Yingying, mukhang interesado ka sa Chinyu na ito." Pabirong sabi ni Zuo Jing. Hindi siya iniwasan ni Li Yingying. Sabi niya na may mahinang ngiti, sino ba ang hindi magkakagusto sa isang kababalaghang tulad niya? Hahaha. Hindi napigilan ni Zuo Jing ang tawa. Magkaibigan sina Chinyu at Wen the Wen'er. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka? Paano kung magkaibigan sila? Hindi ko gusto si Wenda, hindi sumasang-ayon si Li Yingying. Dahil lang sa iniisip mo ay hindi ibig sabihin na iisipin ni Chinyu, umiling si Zuo Jing at sinabi. Walang sinabi si Li Yingying. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at nag-alinlangan sandali. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at naglakad patungo kay Chinyu. Gayunpaman, si Li Yingying ay napakatalino. Pumunta siya hanggang sa mesa, ngunit hindi niya binati si Chinyu. Sa halip, tumingin siya kay Wenda. Pagbati, Senior Wen. Nanguna si Li Yingying upang yumuko kay Wen Wanli. Nakangiting sabi ni Wen Wanli, Yingying, halika, maupo ka kaagad. Nang walang sinasabi, pinili ni Li Yingying na maupo sa pagitan ni Chinyu at Wenda. Wenda,
Busy ka ba bukas? Gusto kitang yayain na sumama sa akin sa pamimili. Nakangiting sabi ni Li Yingying. Natigilan si Wenda, at pagkatapos ay sinabi niya sa sobrang tuwa, syempre ayos lang ako. Walang problema, walang problema. Bukas ng umaga, pupunta ako sa bahay mo para hanapin ka. Nakangiting sabi ni Li Yingying. Sige. Nagmamadaling sabi ni Wenda. Nakangiting tumango si Li Yingying at saka nagplanong umalis. Ang kanyang mga mata, sinadya man o hindi, ay tumingin kay Chinyu. Mas lalong nangaakit ang titig niya. Dahil dito, labis na hindi komportable si Chinyu. Hindi talaga siya mahilig makialam sa mga ganitong bagay. Mga ad ng pop future. Ang Li Yingying na ito ay talagang hindi isang simpleng babae, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Pagkatapos, tinanong ni Chinyu si Wenda, napaka-playboy mo. Huwag mong sabihin gusto mo talaga si Li Yingying. Pinandilatan ni Wenda si Chinyu at sinabing, mali ka. Playboy ako sa iba, pero sincere ako kay Yingying. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Napatawa na lang siya ng mapait. Lumingon si Li Yingying at umupo sa harap ng mesa ni Zuo Jing. May nagbiro sa gilid, paano ito? Nagtagumpay ka ba? Success my ass. Sa tingin ko hindi niya man lang nakausap si Chinyu, biro ni Zuo Jing. Pinisil ni Li Yingying ang kanyang buhok at walang pakialam na sinabi, upang makitungo sa mga taong katulad niya, kailangan mong umatake mula sa gilid. Masyadong sigla ang magbabalik. TSK. Yingying? Nag-effort ka talaga, biro ng isang nasa gilid. Walang pakialam na sinabi ni Li Yingying, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Chinyu, determinado akong makuha ito. Tuldok. Gaano katagal ang pagpupulong na ito? Umupo roon si Chinyu at medyo naiinip na sinabi. Hindi pinansin ni Wenda si Chinyu. Nalubog siya sa tuwa. Sinabi ni Wen'er, magiging bukas ito sa loob ng 3 araw. Mga ad ng pop future. 3 araw. Natigilan si Chinyu. Bakit ang tagal nito? Misteryosong sabi ni Wen'er, gusto daw nilang pag-usapan ang future development ng South Province, kaya matatagalan pa. Ngumiti si Wen'er at sinabing, ngunit hindi natin kailangang manatili ng ganoon katagal. Maaari tayong umalis kung wala ng iba. Tumango si Chinyu. Hindi siya maaaring manatili ng 3 araw sa ganoong okasyon. Chinyu? Young Master Wen. Sa sandaling ito, ang Panginoon ng lungsod ng Gu City ay biglang naglakad mula sa hindi kalayuan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay at may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Inilibot ni Wen'er ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, anong ginagawa mo dito? Nakahanap ng upuan ang Panginoon ng lungsod at naupo. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, ang nangyari noon ay lahat ng hindi pagkakaunawaan. Espesyal akong pumunta para humingi ng tawad sa iilan sa inyo, lalo na kay Chinyu. Sana ay huwag kayong mag-isip. Ngumisi si Wen'er at sinabing, isa ka talagang F***ing snob. Ano? Nang makitang hindi pinahirapan ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ang mga bagay para kay Chinyu, agad kang lumapit para lumuhod. Ang Panginoon ng lungsod ay medyo napahiya. Tuyo siyang umubo at sinabing, dapat alam mo rin na part-time worker lang ako. To put it bluntly, kailangan ko ring tingnan ang mukha ng Heavenly Cloud Sect, kaya. Sige, hindi ako magdaramdam sa iyo. Pero nakatadhana din tayong hindi maging magkaibigan. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing. Mabilis nang umiti ang Panginoon ng lungsod at sinabi, paano ako mangarap na maging kaibigan ka? Ako. Bilasan mo na at umalis ka na. Huwag mo na kaming guluhin pa, okay? Naiinip na sabi ni Wen'er. Kahit na medyo napahiya ang Panginoon ng lungsod, hindi siya naglakas loob na sumiklab. Ngayong pinoprotektahan siya ni Wen Wanye at ng Heavenly Cloud Sect, walang sinuman sa buong South Province ang nangahas na guluhin si Chinyu. Maliban sa Panginoon ng lungsod, dumating din ang iba pang mga sekta upang batiin at toast Chinyu. Para sa isang oras, ito ay lubhang masigla. Ngunit alam ni Chinyu sa kanyang puso na peke ang ganitong uri ng kaunlaran.
Para itong bula na maaaring sumabog anumang oras. Kaya naman, hindi siya mawawala sa sarili dahil dito. Kabanata 1357, ang pagkana ni Li Yingying. Si Wenda at Wen'er ay lubos na nasisiyahan sa kanilang sarili, na parang lahat ay nagdiriwang para sa kanila. Lumipas ang oras, at unti-unting lumubog ang araw. Ang mga Panginoon ng mga sekta at lungsod-estado ay nagtipon din at nagsimulang talakayin ang mga mahahalagang bagay. Pwede na ba tayong umalis? Tanong ni Qin Yu. Let's go. Wala nang saysay na manatili pa. Wen'er waved his hand. Kaya, pagkatapos magbati ni na Qin Yu at Wen Wanyi, tumalikod sila at umalis. Sa daan, si Wenda ay tila labis na nasa sabik, na para bang inaabangan niya ang bukas. Ano sa tingin ninyo ang isusuot ko bukas? Ang silk cannon o ang robe na gawa sa Divine Eye Silk? Tuwang-tuwa na sabi ni Wenda. Pwede kang magsuot ng kahit ano. Ito ay dahil sa gwapo ka, biro ni Qin Yu. Proud na sabi ni Big Wen, oo naman. Pero, kailangan ko pang magbihis. Hindi mapigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Natakot si Big Wen na matalo siya kay Li Yingying, ngunit hindi siya makumbinsi ni Qin Yu. Noong gabing iyon, hindi na bumalik si Wen Wanji, at hindi kumalat ang balita tungkol sa Wanzhong Conference, kaya nagkaroon ng bihirang tahimik na araw si Qin Yu. Ads by Pop Future. Inilabas niya ang prutas mula sa spatial artifact at pinagmasdang mabuti. Hindi alam ni Qin Yu ang pangalan ng prutas na ito, kaya pinangalanan lang niya itong magandang prutas na Yu. Ang dakilang prutas ng Yu ay pula ng dugo, at sa mga kamay ni Qin Yu, ito ay tila ilang patak ng dugo. Walang aura para magsalita. Sinubukan ni Qin Yu na kumain ng isa pa, at sigurado, muling lumitaw ang pakiramdam noon. Parang ang naisip ni Qin Yu sa sarili. Ang biglaang pag-iisa ni Juwo ay malamang na may kinalaman sa bigyo na prutas. Tumayo si Qin Yu at naglakad hanggang sa kwarto ni na Wenda at Wen'er. Pinutol niya si Wenda, na nagbibihis, at pagkatapos ay nagtanong, Wenda, anong kaharian mo ngayon? Natigilan si Wenda at napakamot sa ulo. Nakalimutan ko talaga yun. Parang, yung nascent soul realm, di ba? Bakit mo ito tinatanong? Walang sinabi si Qin Yu. Kinuha niya ang bigyo na prutas at iniabot kay Wenda. Subukan ito, sabi ni Qin Yu. Kinuha ni Wenda ang bigyo na prutas mula sa kamay ni Qin Yu. Tiningnan niya ito pataas at pababa at bumulong, ano ito? Huwag kang magtanong. Sa madaling salita, ito ay mabuti para sa iyo, udyok ni Qin Yu. Hindi masyadong nag-isip si Wenda. Agad niyang pinasok ang prutas sa kanyang bibig. Paano ito? May nararamdaman ka ba? Nagmamadaling tanong ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Napakamot ng ulo si Wenda at sinabing, wala akong nararamdaman. Wala kang nararamdaman. Paano ito posible? Pakiramdam mo itong mabuti. Agad na nanlaki ang mga mata ni Qin Yu. Umiling pa rin si Wenda at sinabing, wala talaga akong nararamdaman. Kakaiba iyan, mas kakaiba ang pakiramdam ni Qin Yu. Umupo siya sa upuan at nag-isip sandali. Bigla naman siyang parang may naisip. Halika, subukan mong kumain ng kaunti pa. Kumuha si Qin Yu ng 3 malalaking prutas ng Yu at iniabot ito kay Wenda. Bagamat medyo naghinala si Wenda, nilunok pa rin niya ang 3 malalaking prutas ng Yu ayon sa kahilingan ni Qin Yu. Paano ngayon? Nagmamadaling tanong ni Qin Yu. Saglit na natahimik si Wenda, na tila maingat na dinadama ang nararamdaman sa kanyang katawan. May kakaibang aura na dumiretso sa isip ko, ungol ni Wenda. Kakaiba ang pakiramdam. Parang may maliligo, ngunit ang pakiramdam na ito ay panandalian. Ipinalakpak ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at hindi napigil ang sumigaw, gaya ng inaasahan. Ang malaking prutas na yun na ito ay maaari talagang magtaas ng kaharian ng isang tao, ngunit malamang na proporsyonal ito sa talento ng isang tao. Kung mas malakas ang talento ng isang tao, mas malinaw ang epekto ng malaking prutas na ito ng Yu. Halimbawa, pagkatapos kumain ng higit sa kalahati ng huling sayaw ng prutas ng Big Yu, mararamdaman ka agad ng isa na malapit na silang makalusot. Ads by Pop Future.
Ang isa pang halimbawa ay si Chinyu, na kumain ng malaking prutas na yo, at naramdaman ang epekto ng bigyo na prutas. Sa kabilang banda, medyo naramdaman lang ni Wenda ang tatlong malalaking prutas na yo. I see, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Tiningnan niya ang bigyo na prutas sa kanyang kamay at mas lalo siyang namangha. Anong uri ng prutas ito? Nagkaroon ito ng kakaibang epekto sa pagpapagaling. May kaugnayan kaya ito kay Bigyu? Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bilang isang mahusay na cultivator sa pagtawid sa yugto ng kalamidad, si Bigyu ay isang taong maaaring tumingin sa ibaba sa buong mabituing kalangitan. Ang kanilang mga pamamaraan ay hindi isang bagay na naiintindihan ni Chinyu at ng iba pa. Sinasabing kaya nilang sirain ang mundo sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang mga kamay. Sa isang pagbahin, maaari nilang basagin ang kalawakan. Sa pagtataas ng kanilang mga kamay, maaari nilang baguhin ang hugis ng espasyo. Sa kanilang mga kakayahan, hindi nakakagulat na mag-iwan sila ng anumang kayamanan. Bilang dating tirahan ni Dayo, malamang na nag-iwan ng hindi mabilang na kayamanan ang bundok ng Dayo. Ang katotohanan na ang prutas na ito ay maiiwan ay maaaring ituring na kayamanan ni Chinyu. Iningatan ni Chinyu ang prutas at nagplanong ubusin ito ng dahan-dahan pagkatapos niyang mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kinabukasan, nagbibihis pa sina Wenda at Wen-er nang pumasok si Li Yingying. Itinulak niya ang pinto ni Wenda at tumingin sa paligid na parang may hinahanap. Yingying, bakit ka nandito? Nakangiting naglakad si Wenda. Naglabas si Li Yingying ng, at sinabing, handa ka na ba? Medyo mayabang na sinabi ni Wenda, syempre. Naghahanda na ako mula pa kahapon. Pwede tayong umalis anumang oras. Napaungol si Li Yingying bilang pasasalamat. Sa oras na ito, bigla niyang sinabi, tama, nasaan si Chinyu? Dapat okay din siya, di ba? Tawagan mo siya. Chapter 1358, ang hairpin ng babaeng nakamaskara. Si Wenda ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. At saka, bilang kaibigan, gusto niyang isama si Chinyu. Habang nag-uusap sila, naglakad si Chinyu mula sa hindi kalayuan. Nang makita niya si Li Yingying sa kanyang harapan, bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu. Si Li Yingying, sa kabilang banda, ay may kabaligtaran na ugali. Ngumiti siya at sinabi, pagbati, kapatid na Chin. Tumango si Chinyu sa kanya bilang pagbati. Chinyu? Bilasan mo at mag-impake. Mamaya na tayo mamili. Tuwang-tuwang sabi ni Wenda. Sumulyap si Chinyu kay Li Yingying at umiling. Hindi ako pupunta. Bakit? Anong ginagawa mo sa bahay mag-isa? Ungol ni Wenda. Mag-show shopping kayong dalawa. Bakit ko kayo susundan? Hayaan ninyong manatili sa akin si Wen-er, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang saloobin at nagpapaalala kay Wenda. Kahit na masaya si Wenda, hindi siya tanga. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, bumulong siya, totoo iyon. Hindi kita dadalhin ng dalawang pangatlong gulong kung gayon. Bahagyang sumimangot si Li Yingying at labis na hindi nasisiyahan. Kung hindi dahil kay Chinyu, hindi niya gugustuhing mapalapit kay Wenda. Brother Chin, sabay na tayo. May itatanong ako sa iyo, ayaw ni Li Yingying. Walang ekspresyong sinabi ni Chinyu, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mo silang tanungin ngayon. Chinyu? Lumabas tayo at magsaya ng magkasama. Nagkataon, hindi kita nadala sa Dayo City, lumapit si Wenda at sinabi. Ang batang ito ay hindi masyadong nag-iisip. Natural na hindi niya alam ang malikot na pag-iisip ni Li Yingying. Let's go? Let's go. Nagkataon lang na magkakilala tayo, udyok ni Wenda. Napabuntong hininga si Chinyu at walang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Natuwa si Li Yingying, at isang hindi mahahalata ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kaya naman, iniwan nilang tatlo ang pamilya Wen at naghanda sa pamimili. Bilang isang top-notch na lungsod, ang Dayo City ay natural na hindi mas mababa sa Gu City. Bagamat ang lungsod ng Dayo ay walang kasing daming kayamanan gaya ng Gu City, ito ay higit na kasama.
Makikita sa kalsada ang mga taong nakasuot ng iba't ibang uri ng kakaibang damit, at nakikita rin nila ang lahat ng uri ng kakaibang laruan at maliliit na alahas. Nakikita pa nga nila ang mga nagtitinda ng underwear sa kalsada. Mga ad ng Pop Future. Ying Ying, kung may gusto ka, sabihin mo lang. Bibilhin kita. Tinapik ni Wenda ang dibdib niya at sinabing. Gayunpaman, ang isip ni Ying Ying ay wala sa Wenda. Tinuwanan niya si Wenda, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Chinyu. Brother Chin, sa iyong kakayahan, kung mababawi mo ang iyong espiritual na kapangyarihan, tiyak na ikaw ang magiging numero unong henyo ng South Province, sinadya o hindi sinasadyang sabi ni Ying Ying. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, hindi ako interesado sa mga maling titulong ito. Totoo iyan. Kapatid na Chin, hindi ka mukhang isang taong sakam sa walang kabuluhan, nakangiting sabi ni Ying Ying. Walang sinabi si Chinyu. Halata namang ayaw niya itong kausapin. Nagpatuloy si Ying Ying, nagtataka ako kung ano ang plano mong gawin sa hinaharap, kapatid na Chin. Hindi ko alam. Kukunin ko ito ng paisa-isa. Mabubuhay ako hanggat kaya ko. Tinadya ni Chinyu ang negatibong saloobin upang iwaksi ang iniisip ni Ying Ying. Siya nga pala, Wenda, may tindahan ng alahas doon. Bakit hindi kayong dalawa pumunta at subukan ito? Pupunta kami ni Wen'er sa anti-gang tindahan doon. Komendat si Chinyu kay Wenda. Naintindihan naman agad ni Wenda. Tinapot niya ang kanyang dibdib bilang kilos, pagkatapos ay hinayla si Ying Ying at sinabing, halika, pumunta tayo sa tindahan ng alahas upang tingnan. Hindi ako maliit na babae. Hindi ako interesado sa alahas. Gusto ko ring pumunta sa anti-gang tindahan para maghanap ng ginto. Tinanggihan ni Ying Ying si Wenda. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya kay Wen'er at sinabing, Wen'er, narinig mo na ba ang balita na may isang kayamanan na iniwan ng isang sinaunang powerhouse sa tindahan ng alahas? Hindi ito naintindihan ni Wen'er. Napakamot siya sa ulo at medyo naliligaw. Oo, narinig ko na rin ito. Tinasabing mayroong isang kayamanan na naiwan ng isang sinaunang babaeng magsasaka. Halimbawa, isang hairpin sa tabi ng babaeng magsasaka na iyon sa yugto ng kapigatian. Lahat sila ay mga nangungunang kayamanan, patuloy ni Ying Ying. Hindi napigilan ni Chinyu na sumpain sa kanyang puso, F***CQ. Hindi mo ba masasabi na ayaw kitang kausapin? Gayunpaman, walang ginawang labi si Ying Ying, kaya hindi masyadong malamig si Chinyu. So saan ka pupunta? Direktang ibinalita ni Chinyu ang paksa. Si Ying Ying ay medyo makapal ang balat. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, pupunta ako saan man pumunta si Kuya Chin. Natuto lang ako sa kanya. Alam ni Chinyu na si Ying Ying ay parang plaster ng balat ng aso na hindi matanggal, kaya hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa tindahan ng mga alahas. Hanggang sa tindahan ng alahas, nagsimulang maingat na pumili si Big Ben Wen. Ying Ying, gusto mo ba ang hairpin na ito? Ibibigay ko sa iyo ang rouge na iyon, tama. Napakaganda ng hikaw na iyon. Tuwang-tuwang sabi ni Wenda. Isang bakas ng pagkasuklam ang sumili sa mga mata ni Ying Ying, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sinasabi na mayroong isang kayamanan na nagmula sa tindahan ng alahas na ito, sinadya o hindi sinasadya ni Ying Ying. Tumango si Chinyu, halatang ayaw siyang pansinin. Nagpatuloy si Ying Ying, Brother Chin, narinig mo na ba ang isang chismis? Anong chismis? Casual na tanong ni Chinyu. Sinabi ni Ying Ying, sinasabi na sa isang ordinaryong tindahan ng alahas sa Zhongzhou, mayroong isang nangungunang kayamanan. At pagkatapos, tanong ni Chinyu, sinabi ni Ying Ying sa malalim na boses, sinasabi na ang kayamanan ay isang hairpin na isinuot ng babaeng nakamaskara sa kanyang ulo. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na natigilan si Chinyu. Kabanata 1359, may tao sa puso ko. Nang marinig ang mga salita ni Ying Ying, sa wakas ay napukaw ang interes ni Chinyu. Noong siya ay nasa Earth, narinig ni Chinyu ang maraming alamat tungkol sa mga babaeng nakamaskara. Lalo na ang mga bigot sa manibela, itlog na bakal, at iba pa. Lahat sila ay lubhang maingat sa mga babaeng nakamaskara.
Ngayong nakarating na siya sa banal na rehiyon, ito ang unang pagkakataong nakarinig si Chinyu ng balita tungkol sa mga babaeng nakamaskara. Alam mo ang tungkol sa babaeng nakamaskara? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Nang makitang binago niya ang paksa, ngumiti rin si Li Yingying. Sabi niya na may mahinang ngiti, syempre alam ko. Sino sa mga magsasaka ng banal na rehiyon ang hindi nakakaalam tungkol sa mga chismis tungkol sa kanya? Anong chismis? Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Sinabi ni Li Yingying, mga 5,000 taon na ang nakalilipas, pinatay niya ang 12 ng mga magsasaka ng banal na rehiyon na nasa tawiran ng calamity stage. Natahimik si Chinyu. Tila ang chismis na natanggap ni Li Yingying at ng iba pa ay isa pang buhay ng babaeng nakamaskara. Ang babaeng nakamaskara ay maraming beses na muling nagkatawang tao, ngunit ang kanyang unang buhay lamang at ang 5,000 taon na ang nakalilipas ang tunay na lumaki. Maliban doon, sa tuwing siya ay muling magkatawang tao, ito ay halos palaging ang oras na dumating ang gininto ang panahon. Sino ang nagtapos sa hairpin na iyon? Tanong ni Chinyu. Bahagyang ngumiti si Li Yingying at sinabing, syempre ito ang siyam na dakilang pamilya. Maliban sa kanila, sino pa ang magkakaroon ng ganoong kapalaran? Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Malamang na hindi nila alam na muling ipinanganak ang babaeng nakamaskara. Siya ang munting isda sa buhay na ito. Walang alinlangan, tiyak na babawiin niya ang lahat ng mga bagay na pag-aari niya. Ang pagkakaroon ng kanyang mga kayamanan ay hindi palaging isang magandang bagay. Mukhang interesado si Brother Chin sa bagay na ito. Pansamantalang tanong ni Li Yingying. Umiling si Chinyu at sinabing, nagtatanong lang ako. Pagkatapos, hindi pinansin ni Chinyu si Li Yingying. Ilang beses sinubukan ni Li Yingying na maghanap ng paksa, ngunit napakalamig ng tugon ni Chinyu. Dahil dito, medyo nalungkot si Li Yingying. Nang tanghali, naghanap si Wenda ng isang restaurant. Habang si Big Wen ay pumunta sa banyo, si Li Yingying ay sumimangot at nagsabi, mukhang iniiwasan ako ni Kuya Chin. Ads by Pop Future. Sumulyap si Chinyu kay Li Yingying at sinabing, wala akong gustong sabihin. Dahil binanggit mo ito, sasabihin ko sa iyo ng direkta sa punto. Hindi ako interesado sa iyo, at hindi ko gusto ang paggamit mo kay Big Wen. May inis lang ito sa akin. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na ihinto ang paggawa ng mga walang kwentang bagay. Isang nahihiyang tingin ang lumitaw sa mukha ni Li Yingying. Natahimik siya saglit bago sinabing, Brother Chin, hindi ako makapag-isip ng maayos. Ikaw at ako ay maituturing na match made in heaven. Kung magiging partner tayo, siguradong magiging magandang kwento ito. The reason you iniiwasan me, could it be because of Big Wen? Dahil lang sa kaibigan mo siya, kailangan mo bang pigilan ang puso mo at dalhin ang kaligayahan mo? Nang marinig ang mga salita ni Li Yingying, halos masuka si Chinyu. Hindi siya nakaimik sa kanyang puso. Ang kumpiyansa ni Li Yingying ay talagang nagpasakit sa kanya ng ulo. Masyado kang mag-isip. Hindi lang kita gusto. Wala itong kinalaman kay Wenda, tahimik na sabi ni Chinyu. May tao na ako sa puso ko, kaya huwag mong sayangin ang lakas mo. Biglang nagtanong si Li Yingying na may halong pananabik, someone. Sino ito? Ilang babae sa buong South Province ang may kukumpara sa akin. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, hindi mo na kailangang malaman. Kinagat ni Li Yingying ang kanyang mga labi at sinabing, dapat kong malaman. Kung hindi, hindi ako masisiyahan. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Li Yingying at sinabing, bueno, dahil kailangan mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Ang taong gusto ko ay ang prinsesa ng pamilya yan sa Central Province. Ang dalawa sa US ay gumawa ng isang lihim na pangako sa buong buhay namin. I will not marry anyone but her. She will not marry anyone but me. Other than her, I will not fall in love with any other woman. Li Yingying, inaamin ko na medyo maganda ka. Itinuturing kang paborito ng langit sa Southern Plains. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makipagkompetensya sa prinsesa ng pamilya yan? Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi nagalit si Li Yingying. Sa halip, ngumiti siya. Bakas pa sa mukha niya ang pangungutya. Ngumisi siya at sinabing, ang prinsesa ng pamilya yan.
Chinyu? Hindi ako karapat-dapat na ikumpara sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Hindi ka ba masyadong magaling sa pagmamayabang? Talagang henyo ka sa South Province, pero hindi ka ba masyadong mayabang para pag nasaan ang prinsesa ng pamilya yan? Kapag pinag-uusapan mo ako, hindi mo ba iniisip ang sarili mong kondisyon? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Li Yingying, kaya tinatamad siyang magpaliwanag. Kung gusto mo akong tanggihan, hindi mo kailangang humanap ng ganoong katawa-tawang dahilan. Umiling si Li Yingying. Umupo siya na parang sinusubukang pakalmayan ang kanyang emosyon. Pagkalipas ng ilang minuto, mahinang sinabi ni Li Yingying, Chinyu, mula pa noong bata pa ako, walang bagay na hindi ko makukuha, si Li Yingying, kasama ka. Sakit. Isang bakas ng inis ang bumungad sa mga kilay ni Chinyu. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Sa sandaling ito, naglakad pabalik sina Wenda at Wen'er mula sa banyo. Wala naman. Nag-uusap lang kami. Sabi ni Li Yingying na may mahinang ngiti. Walang sinabi si Chinyu, ngunit nagpasya siya sa kanyang puso. Kahit anong mangyari, kailangan niyang hikayatin si Wenda na bumitaw. Mabilis na inihain ang mga pagkain. Kakain pa lang ng iilan sa kanila, biglang may sumulpot na scholar na puti ang mukha sa labas ng pinto. Ang taong ito ay may magandang tindig. Nakasuot siya ng puti at mukhang young master mula sa mayamang pamilya. Halatang halata din ang motibo niya. Pagkapasok niya sa pinto, dumiretso siya kay Chinyu. Kabanata 1360, anak ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Isa. Matapos makapasok sa pinto ang young master na ito, mabilis na sumunod sa kanya ang dalawang tagasunod sa tabi niya. Lumapit siya hanggang sa Chinyu, hawak ang isang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, at malamig na sinabi, ikaw si Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, sino ka? Malamig na sinabi ng binata, hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Sa madaling salita, ginawa mong magwala ang sekta ng Heavenly Cloud sa harap ng napakaraming tao kahapon, tama. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, bakit? Aayusin mo ba ang score pagkatapos ng taglagas? Inilagay ng binata ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, ang dignidad ng makalangit na sekta ng ulap ay hindi may insulto. Bibigyan kita ng pagkakataong pumunta sa napakaraming sekta na pagpupulong upang humingi ng tawad. Ang bagay na ito ay maaaring itigil. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura at sabihing, maligaw ka kaagad. Bahagyang ipinikit ng binatilyong nakasuot ng puti ang kanyang mga mata at sinabing, hinihiling ko ngayon na pumunta ka sa pulong ng napakaraming sekta upang lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, or else what? Tiningnan ni Chinyu ang binata mula sa gilid ng kanyang mga mata. Or else I'll kill you. Sigaw ng binata. Gumisi si Chinyu at sinabing, kung ganoon ay kumilos ka na lang. Ipaalam sa lahat sa mundo na ang Your Heavenly Cloud Sect ay isang taong bumabalik sa kanyang mga salita. Makikita ko na nililigawan mo si kamatayan. Sigaw ng binata, at ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay ay biglang tumama sa vital gate ni Chinyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at isang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanyang puso. Ang binatang ito ay napakabisyo, at ang kanyang pag-atake ay naglalayong kitilin ang buhay ni Chinyu. Si Chinyu ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at mabangis na sinalubong ang paparating na pag-atake. Chila. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahang banggaan. Ang folding fan ay direktang nabasag ng hawakan nito, at pagkatapos ay dumiretso ito sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Chinyu na napakahina ng binata na nakasuot ng puting damit, kaya napakatalim ng kanyang mga suntok. Huli na para huminto ngayon. Stop! Ang ekspresyon ng attendant sa likod niya ay nagbago ng husto, at mabilis siyang sumugod kay Chinyu. Sa kasamaang palad, huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang kamao ni Chinyu ay mahigpit na nabasag sa mukha ng binata na nakasuot ng puting damit. Sa malutong na, kotsa, na tunog, ang kanyang ulo ay sumabog na parang pakwan.
Ang kanyang mga puting damit ay kinulayan ng pula ng sariwang dugo, tulad ng namumukadkad na magagandang bulaklak. Dirdiretsong bumagsak ang kanyang katawan. Bahagyang sumimangot si Chinyu at malamig na ngumuso, sa kaunting kakayahan, naglakas loob kang lumapit at gumawa ng kaguluhan. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ads by Pop Future. Pagkatapos ilabas ang mga salitang ito, umupo muli si Chinyu. Hindi ito sineryoso ni Wenda at Wen'er. Nagbulungan silang dalawa, anong klaseng bagay ang nang-ahas na lumapit at samantalahin ako. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang mga kamay at naramdaman din na medyo kakaiba ito. Sa sandaling ito, galit na lumakad ang dalawang tagasunod. Baka sa mukha nila ang galit at takot. Nanginginig pa sila. Chinyu? Ikaw ba? Kilala mo ba kung sino siya? Sabi ng isa sa mga tagasunod na may nanginginig na boses. Gumisi si Chinyu, wala akong pakialam kung sino siya. Karapat-dapat siyang mamatay para hamanin ako. Siya ay anak ng sect master ng Heavenly Cloud Sect, ang nag-iisang anak na lalaki. Ikaw, nagdulot ka ng malaking gulo. Natatakot na sabi ng attendant. Ang dalawa sa kanila ay hindi nang ahas na manatili pa, ni hindi nila inatake si Chinyu. Sa halip, nagmamadali silang tumakas. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Chinyu. Tiningnan niya ang nakaputing damit na binata sa lupa at sinabi sa mahinang boses, paano magiging mahina ang anak ng pinuno ng sekta ng Tianyin. Higit pa rito, wala siyang anumang mga hakbang sa proteksyon. Sa sandaling ito, ang mukha ni Li Yingying ay namumutla na dahil sa takot. Samantala, ang mga mukha ni Wenda at Wen'er ay nagsiwalat din ng bakas ng solemnidad. Ang binatilyong ito na nakaputing damit ay anak ng pinuno ng sekta. Hindi siya isang taong maihahambing ni Ling yun. Narinig ko na may anak ang sect master ng Tianyin sect, pero hindi niya ipinakita ang mukha niya sa publiko. Kakaunti lang ang nakakita sa kanya, sabi ni Wenda sa malalim na boses. Bakit bigla na lang siyang lalabas at sigawan ka? Kakaiba talaga, dagdag ni Wen'er. Medyo nag-alala si Chinyu. Katatapos lang nilang uminit ang kanilang relasyon sa sekta ng Tianyin, ngunit ngayong pinatay na niya ang kanyang anak, malamang na bumagsak muli ang kanilang relasyon sa lamig. Iyon. May gagawin pa ako, kaya alis muna ako. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Li Yingying at sinabi. Hindi siya tumigil kahit sandali. Tumalikod siya at nagmamadaling umalis. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti sa kanyang puso. Ngayon lang, walang hiya niyang ipinagmalaki na gusto niyang sundan si Chinyu, ngunit ngayon ay tumalikod na siya at tumakbo. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Chinyu? Hindi ito isang lugar para manatili ng matagal. Umalis tayo mabilis bago kumalat ang balita, sabi ni Wenda sa malalim na boses. Tumango si Chinyu. Kapag nalaman ito ng sect master ng Tianyin sect, mahihirapan siyang makatakas. Wen'er, iuwi mo muna si Chinyu. Ipapaalam ko kay Lolo ngayon. Nagpakita si Wenda ng pambihirang kalmado. Okay. Tumango si Wen'er. Hinailan niya si Chinyu, tumalikod, at nagmamadaling umalis. Bumalik sila sa pamilya Wen. Dinala ni Wen'er si Chinyu sa isang lihim na silid. Ito ay isang lihim na kaharian na itinayo mismo ni Wen Wanji. Maliban sa kanilang tatlo, walang nakakaalam nito. Pinuksan ni Wen'er ang lihim na kaharian at sinabi sa malalim na boses, Chinyu, pumasok ka kaagad. Huwag kang lalabas nang hindi namin napapansin. Tumango si Chinyu at sinabing, salamat. Sa kabilang panig, sumugod si Wen Dasheng sa napakaraming sekta na pagtitipon. Kailangan niyang sabihin ang bagay na ito kay Wen Wanji sa lalong madaling panahon at hayaan siyang mag-isip ng paraan.